Naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami po ay nagpapakumbaba po sa inyong harapan na kami po, Panginoon, ay patuloy po na humihingi po sa inyo, Panginoon, ng anumang bagay na lalo po namin ikakaunawa ng inyong banal na salita. Alam namin, O Diyos, na lahat ng bagay ay bigay po ninyo para kami po ay makapagpatuloy sa buhay pananampalataya. Kaya kami, O Diyos, ay samangan at pangunahan at malaya pong mangusap ang mga salita mo sa aming kalagitnaan. O Diyos, muli maraming pong salamat. Ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Lahat po tayo ay nananalangin. Ang tanong na lang siguro natin, ano ba yung pangako ng Diyos na tutugon siya sa mga panalangin natin? So, ito po ay panalangin na aking pong nakita dito sa binasa ng ating pong bumasa. So, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong ang pangakong katugunan ng Diyos sa panalangin. At ayon dito sa binasa, binanggit dito ang pangakong katugunan sa panalangin. Sabi, kaya nga sinabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Pangako, di ba? So sabi, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Ang tanong natin, paanong mapapa sa atin ang pangakong katugunan ng Diyos sa ating pananalangin? Oo nga, tayong lahat ay nananalangin, pero di ba mas gusto natin na yung katugunan ay yun po ang isang ating ninanais. So mayroon, sabi rito, mayroong tinitignan ng Diyos na dapat makita sa sarili natin para mapasa atin ang pangakong katugunan sa ating panalangin. Mayroon tinitignan ng Diyos at yun po ang ating pong aalamin. So mayroon pong 5 tinitignan ng Diyos na dapat makita sa sarili natin para mapasa atin ang pangakong katugunan sa ating panalangin. Siguro maaaring naisip nyo, 5 ang haba niyan. Abutin tayo ng ano dyan. Pero sa biyaya ng Panginoon, gagawa natin ng mabilis na paliwanag. No? So may 5. So, hindi ko na po babanggitin po muna itong 5, no? At susundan nyo na lang po ako. Dahil marahil, makikita nyo, ayan naman ginagawa na natin lahat yan kapag tayo nananalangin. So una, na tinitignan ng Diyos na dapat makita sa nananalangin, no? Talatang 21 hanggang 24, diyan sa binasa, sa aklat ng Marcos 11, mayroong pananampalataya. Sabi rito,
ipinakita na Jesus ang punong igos na iyon sa pagtuturo ng iba pang mahalagang aralin sa mga alagad. No? Sabi sa talatang 22, at sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Kasi kung mapapansin po ninyo, no, doon sa aklat ng Mateo, yung makita ng Panginoon na walang bunga yung puno ng igos, at yun po ang nangyari. Kaya dito makikita natin na nagtanong ang alagad na, nagulat siya at natuyo na yung puno ng igos. So, kung may pananampalataya ang isang nananalangin, sabi rito, mangyayari ang anumang hingin niya. Talatang 24. Ikalawa, kung may pananampalataya ang isang nananalangin, sabi rito, malalanta ang puno kapag sinabi niyang, malanta ka. Ikatlo, kung may pananampalataya ang isang nananalangin, sabi rito, susundin siya ng bundok kapag sinabi niya rito, umalis ka at lumubog ka sa dagat. Ipinapakita rito ni Jesus na gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay kung tayo'y mananalangin may pananampalataya. Totoong nasa Diyos lahat ng bagay ay Kanyang magagawa. Sabi nga sa Marcos 10, talatang 27, sabi, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Tandaan, hindi ibig sabihin ni Jesus dito na anumang hilingin natin sa Diyos ay gagawin niya. Bukod sa pananampalataya na tinitignan ng Diyos, maging yung ating saloobin, no? Na nakikita ng Diyos yan. Sa aklat ng Juan, Kabanata 2, talatang 24 hanggang 25, so alam ng Panginoon kung sino yung mga tao, kung ano yung kanilang saloobin. So alam niya. Ang tanong natin ngayon, maaaring sabihin natin, sige nga kung talagang mangyayari, sasabihin ko nga dito sa puno na ito na naritong nakatanim sa aming pong bakuran ay kung talagang mamamatay. Iba na ang motibo. Di ba? Bakit mo gagawin yon? Para mo lang patunayan na ikaw ay mayroong ganong kapangyarihan, kakayanan? So, sabi ko nga, hindi ibig sabihin ni Jesus dito na anumang hilingin natin sa Diyos ay gagawin niya. No? So, kung mali yung saloobin mo, kung bakit mo gagawin yon, no? Ay nakikita ng Panginoon. Alangan naman na sasabihin mo yung mga bundok ng Sierra Madre ay ililipat pa. So iba yung motibo mo. Iba yung motibo pag ganun. So may mga dapat nating sundin bago ipagkaloob ang ating hinihiling. No? Ipagkakaloob ang ating hinihiling, no? Una, tayo'y nananalangin may pananampalataya. Kung walang pananampalataya, walang mangyayari sa ating pananalangin. Hebreo 11:6, sabi, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Tandaan, ang tinitignan ng Diyos sa nananalangin may pananampalataya. Bunga na lamang ng
pananampalataya ang postura sa pananalangin. Ano yung postura? Nakaluhod, nakaupo, nakatayo, nakahiga dahil may sakit. Pero kung wala namang sakit at nakahigang nananalangin, katamaran na yon. O kaya, pagod. No? So mayroon namang mahaba o maigsi kung manalangin, no? May magaling o magandang manalangin, di ba? May mga tawag dito, mabulaklak na pananalita. So, ibig sabihin, basta ginagawa alang-alang kay Kristo, wala namang problema. No? So, tandaan natin, si Jesus ang makapangyarihan, hindi ang panalangin ang makapangyarihan. Instrumento lamang po ang pananalangin. Kaya kung minsan, yung iba, pag nakakarinig tayo na ang pananalangin ni makapangyarihan, si Jesus po ang makapangyarihan. So ikalawang tinitignan ng Diyos na dapat makita sa nananalangin na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa aklat po ng unang Juan Kabanata 5, talatang 14, sabi rito, at kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, hindi sa ating kalooban. So, tandaan natin, ang Diyos ay hindi gagawa ng anumang bagay na salungat o kokontra sa kanyang mga layunin. Kaya hindi po ito yung halimbawa hiningi natin yung bagay na ito, no? Yun talaga ang gusto natin na ibigay sa atin. Hindi po ganon, kundi kailangan tayong manalangin na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya alam po ninyo yung nung una, hindi ko po maintindihan kung papaano ba talaga yung manalangin ng ayon sa yung kalooban. Kasi dumating yung punto na nanalangin ako, pero hindi yun ang ibinigay. Parang parang pinanghinaan ako. Bakit ganon? Hindi ito yung ibinigay. Kaya nung nabasa ko ito, hindi pala. Kung ano yung ayon sa kalooban ng Diyos, yun dapat, hindi yung kalooban ng sarili natin. No? Kaya minsan, mayroong isang narinig ko po na ilustrasyon. Yun daw isang nanalangin, panalangin niya daw ay magkaroon ng motor. No? So, ipinanalangin niya. Dahil sa hindi siya makapaghintay, no? Ang ginawa niya, dahil maraming Bombay na umiikot sa kanila, nangutang siya ng pambili ng motor. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng motor. Ito na ang nangyari. Nung siya po ay nagmumotor na, nabangga yung motor at siya ay nadisgrasya. So, hindi kasi yung, kumbaga ipinapakita doon, nagmadali siya na hindi niya hinintay yung kalooban ng Diyos, kundi ang umiral ay yung kalooban niya. Kaya siya nagmadali. So, yun po ang isa sa tinitignan ng Diyos na kapag tayo'y nananalangin, laging ayon ba sa kalooban ng Diyos? At alam natin na hindi tutugon ang Diyos na hindi ikabubuti natin. Ikatlo na tinitignan ng Diyos na dapat makita sa nananalangin, dumadalangin sa pangalan ni Jesus.
Ang ibig sabihin ay alang-alang sa Kanya, hindi para sa ating karapatan. No? Sa aklat ng Juan 14, talatang 13 hanggang 14, sabi niyan, "At anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak." Talatang 14, "Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, no, ay gagawin ko." Kaya kung mapapansin natin yung mga panalangin natin, di ba minsan nagtatapos sa pangalan ni Jesus, Amen. Yun po ang isa sa tinitignan ng Diyos na pananalangin. Hindi kung sino-sinong pangalan, no? Kundi pangalan ni Jesus. Sa Juan 16, Kabanata 16, talatang 23, "Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo." So dito makita natin, no, na ang tinitignan ng Diyos sa isang nananalangin kung ginagamit natin yung sa pangalan ni Jesucristo. At alam ko naman na lahat tayo, yun po yung ginagamit. So, mga ipinapakita dito kung ano yung mga tinitignan ng Diyos sa ating pananalangin. So, ika-4 na tayo. Mabilis, di ba? So, tinitignan ng Diyos na dapat na makita sa nananalangin, mananatili kay Kristo, Jesus, at mananatili sa atin ang Kanyang mga salita. Juan 15, talatang 17, sabi rito, "Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo." So, ang ibig sabihin ng manatili kay Kristo ay pananatili sa Kanyang pag-ibig, pagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan, at pagiging masunurin sa Kanya. Ibig sabihin, may suliranin man o wala, mananatili kay Kristo. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 3, talatang 22, sabi rito, "At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanyang harapan." Sa ibang salita, dapat si Jesucristo ang maging Panginoon ng ating buhay. Hindi po yung sarili natin ang nasusunod o pinapanginoon. At ang Kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo, ang siyang nagpapatakbo sa ating buhay. Katunayan, hindi lamang itinuturo ng Banal na Espiritu kung ano ang dapat idalangin. Binibigyan pa tayo ng pananampalataya sa pagdalangin. Di ba? Sinabi yan sa aklat ng Roma. Kaya kung tayo'y mananatili kay Kristo, gagawin niya ang anumang hingin natin na may pananampalataya. Makikita natin dito na ang pananalangin na may pananampalataya sa Diyos ay hindi magic o hindi ritual o basta mga salita lang na paulit-ulit. Pinangungunahan tayo ng Banal na Espiritu Santo. May nagtuturo sa atin, no? Hindi yung parang memorize na yung panalangin, hindi po.
mayroong banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa atin, no? So, kapag nananalangin tayo, nakikinig ang Diyos at tumutugon. Dapat din nating tandaan, laging tinutugon ng Diyos ang dalangin nating may pananampalataya. Ngunit, maaring hindi ayon sa ating inaasahan. Maaring humiling tayo ng isang bagay, ngunit dahil sa karunungan ng Diyos, mas mabuti paroon ang ibibigay ng Diyos dahil nakita niyang iyon ang kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung talagang kailangan mo, kailangan natin. No? Gusto ng Diyos na pagyamanin at pagpalain ang ating buhay ng higit sa hinahangad natin. Sino bang di ba sa magulang? Sino bang magulang na ayaw niyang umunlad yung kanyang anak? No? Ganun po ang gusto ng Diyos na tayo po ay pangunahan sa lahat ng mga pangangailangan natin dahil siya ang nakakaalam kung ikabubuti ba natin o ikasasama natin. So, makatitiyak tayong tutugunin niya ang ating mga dalangin sa pinakamabuting paraan ayon sa kanyang kalooban. Sinabi ni Jesucristo, talatang 24, anuman ang inyong hingin sa pamamagitan ng panalangin, magtiwalang tinanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Tiyak, natutugunin ng Diyos ang ating kahilingan. Pangako niya iyon. No? So anuman ang ipangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Sinabi ni Solomon, no, na anak ni Haring David, sabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ay tinupad ang kanyang pangako sa ama kong si David. Ikalawang Kronika, Kabanata 6, talatang 4. Gayon man, kahit may katiyakan tayong tutugunin ng Diyos ang ating kahilingan, may mga pagkakataong hindi natin agad natatanggap ang tugon. Kung minsan, naghihintay ng angkop o tamang panahon ang Diyos bago niya ipakita ang tugon. Baka hindi mo pa kailangan ngayong ito. No? Siya ang nakakaalam sa pinakatamang panahon o pinakaangkop na panahon upang ganapin ang ating dalangin. Alam ng Diyos kung kailan tayo handa sa pagtanggap ng kanyang tugon. Dahil dito, dapat tayong magpatuloy sa ating panalangin na may pananampalataya hanggang hindi natatanggap ang ating kahilingan. Kaya, bahagi po ang pananalangin kung papaano natin napagtagumpayan ang mga dumaang taon na talagang dumanas tayo ng mga matitinding, masasabi nating matitinding pagsubok. No? Gaya ng nasubukan natin na i-lockdown, yung mga bawal, no? Nung dumaan po yung COVID, akala natin hindi na talaga babalik ang normal. Pero dahil sa pananalangin, hindi pinabayaan ng Diyos na manatiling ganun tayo. Kaya hindi lagi, no? Minsan, yung tugon ng Diyos, alam niya kung panahon ba na ibigay na niya ito sa atin. Si Elias, no?
ay isang tao na tulad din natin. 7 beses na idinalangin na umulan. Pagkatapos lang ng ika-7, saka umulan. Mababasa po yan sa Unang Hari, Kabanata 18, talatang 41 hanggang 45. Church, mga kapatid, may katiyakan tayong tutugunin ang ating mga kahilingan. Ngunit, kailangang magpatuloy tayo sa pagdalangin hanggang sa matanggap ang katugunan. Kailangan ang pananampalataya at tiyaga para matanggap ang katugunan ng ating panalangin. Tanong ng isang mayamang lalaki sa Panginoong Hesukristo, sabi niya, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Alam natin yung buhay na walang hanggan, ayan ay pangako niya, John 3:36, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tinatanong, anong gagawin? Sa Hebreo 6, talatang 12, sinabi, upang kayo'y huwag maging tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Church, mga kapatid, baka marami sa atin o baka marami na tayong napapabayaang mga gawain. Paalala sa atin. Maaring nasa atin ang dahilan din kung bakit matagal o nagtatagal ang pagdating ng katugunan sa ating pananalangin. O maaring mayroong bagay sa ating buhay na siyang hadlang. Kailangan lagi nating sinisiyasat ang ating sarili. Paano siyasatin ang ating sarili? Tanungin natin. Namumuhay ba tayo ayon sa kalooban ng Diyos? Yung bang aking pong ipinamumuhay ay ayon ba sa kalooban ng Diyos? Pagsiyasat sa sarili. Nananatili ba tayo kay Kristo? Nananatili ba ako kay Kristo? O nananatili lang ako kay Kristo kung yung pagpapala ay hindi napuputol? Pero kung wala na yung pagpapala, puro saka na lang. At nananatili ba sa atin ang kanyang mga salita? Masarap pakinggan ang unity. Sana huwag lamang masarap pakinggan. Makita ito sa buhay ng lahat sa atin. Ang pagkakaisa, hindi pagkukunwaring pakikiisa sana. Yung bang walang itinatagong sama ng loob laban sa iba. Maaring sabihin ng iba sa atin, yan namang pinapaliwanag mo, Brother Tony, ginagawa naman natin na yan. Siyempre, may pananampalataya, no? Nananalangin sa pangalan ni Jesus, nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos, ginagawa na natin yan. So, punta tayo sa panglima. Ikalima na tinitignan ng Diyos na dapat makita sa nananalangin para mapasa atin ang pangakong katugunan ng ating panalangin, walang kinikimkim na sama ng loob laban
kanino man. Sabi sa talatang 25, kung inyo pong hawak niyong Biblia, talatang 25, 26. Minsan sa ibang Biblia, yung 20 verse 26, wala. Hanggang 25 lang yung ibang salin ng Biblia. Sabi diyan, kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo laban sa kanino man. Hindi po sa akin galing po yan, ha? Nababasa nyo sa yung Biblia. Upang patawarin kayo sa inyong Ama na nasa langit. Church, mga kapatid, may kapatid ba tayong hindi pinatatawad? Ang hindi pagpapatawad sa kapwa ay pagsuway sa Diyos. May kasalanan ba tayong hindi pa pinagsisisihan na nagpapatuloy pa? May sinabi si David, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Sa ibang pagkakasabi, kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon na hindi makikinig. Church, mga kapatid, kapag hindi natin pinatawad ang ating kapwa, hindi lamang tatanggihan ng Diyos ang ating panalangin. Hindi pa niya tayo patatawarin. Sabi sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talatang 14 hanggang 15, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ang linaw. Ibig sabihin, patatawarin tayo ng Diyos kung paanong tayo'y magpatawad sa mga may utang sa atin. Turo ni Jesucristo sa pananalangin, Mateo 6, talatang 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Totoo, nalubusan tayong pinatawad ng Diyos noong inabot tayo at pinatawad o binigyan ng pananampalataya. Payo sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, talatang 32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Colosas 3:13, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ngunit kung patuloy tayong mamumuhay sa pagsuway sa Diyos at hindi nagpapatawad sa kapwa, hindi didinggin ang ating mga dalangin. Church, mga kapatid, nariyan po ba kayo? Alam kong nandyan pa rin kayo. Mula sa mga talatang ito ay may makukuha pa tayong isang katotohanan. Ang pagpapatawad ay isa sa mga pangunahing katunayan ng pag-ibig. No? Katunayan ng pag-ibig yung pagpapatawad.
Kaya nakakalungkot na may mga nababalitaan tayo na pamilya sila pero hindi sila nagpapatawaran. Naalala ko tuloy yung narinig ko noon na nag-away mag-ina. Ang sabi nung anak, hanggang sa buhay na raw niya, hindi niya mapapatawad. So nakakalungkot yung mga ganoong pangyayari. Kung talagang gusto nating dinggin ng Diyos ang ating mga dalangin, hindi lamang nating dapat patawarin ang ating kapwa, kailangang ibigin pa natin sila. Turo ni Jesucristo, humayo ka muna, patawarin at ibigin ang iyong kapwa, saka pa lamang didinggin ng Diyos ang ating dalangin. Mateo 5, talatang 23 hanggang 24. Kaya't kung maghandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, talatang 24, iwan mo roon sa harapan ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Napakalinaw, mga kapatid. Kahit linggo-linggo na pumupunta tayo dito sa church, kung hindi tayo nagpapatawad, ang linaw po dyan, hindi nalulugod ang Diyos. Kaya yun po ang payo niya. Iwan mo muna roon sa harapan ng dambana. Saka ka na lang So bago tayo makalapit sa Diyos sa pananalangin, kailangang ibigin muna natin ang Diyos. Ngunit kung hindi natin maiibig ang ating kapwa na nakikita natin, tiyak na hindi natin maiibig ang Diyos na hindi natin nakikita. Unang Juan, Kabanata 4, talatang 20 hanggang 21, kung sinasabi ng sino mang iniibig ko ang Diyos at napupot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Talatang 21, at ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa Kanyang kapatid. Church, mga kapatid, sa madalit salita, hindi tayo dapat magkimkim ng sama ng loob kanino man. Ito may kapatid sa laman, o kapatid sa pananampalataya, o kaibigan, o kapitbahay, asawa, anak, manugang, biyanan, iba pa. Sabi rito, hindi tayo diringgin ng Diyos sa mga oras ng ating pananalangin. Nakamasid ang Diyos. Pinagmamasdan tayo ng Diyos hindi lamang sa panahon ng ating pananalangin, kundi sa buong maghapon. Ang pag-ibig ba natin at pagpapatawad sa kapwa ay sa buong maghapon din? Patuloy ba tayong namumuhay sa pananampalataya sa buong maghapon? Church, mga kapatid, ito ang gustong makita ng Diyos sa atin. Pangako niya na tutugunin niya ang ating mga panalangin ayon sa maghapon nating pamumuhay na nakikita niya. Nandito po tayo sa
bagong taon ng 2025. Patuloy na pag-ibayuhin natin yung pananalangin. Kung papaano tayo nagbigay ng panahon, oras sa pananalangin noong 2024, mas pag-ibayuhin natin ang ating pananalangin nitong bagong taon ng 2025. Hindi po natin alam. Nandito pa lamang tayo sa bungad ng unang buwan. Hindi natin alam kung ano pa po yung kakaharapin sa buong taong ito ng 2025. Kahapon sa prayer meeting, napakaganda yung aming naging talakayan, no? Patungkol pa rin sa pananalangin. Kaya isang bagay na nakita natin, napakahalaga po ang pananalangin. Sa mga wala pang kaugnayan kay Kristo, isa pong napakagandang panahon po ito na narinig po natin ito, na ang tinutugon ng Diyos sa pananalangin ay yung pong may pananampalataya na. Kaya isang bagay na hamon ito, kung sino man ang wala pa kay Kristo, maaring kung nakarecord ito at marinig ng iba o mapanood nila ang record na ito, ito po ang isang napakalaking pagkakataon na magkaroon po sila ng relasyon o kaugnayan kay Kristo. Dahil napakahalaga po ito yung may kaugnayan kay Kristo, dahil sila yung tinutugon dahil may pananampalataya. Sila ay tinutugon, nananalangin, na naayon sa kalooban ng Diyos. Sila'y tinutugon, dumadalangin sa pangalan ni Jesus. Hindi kung sino-sinong pangalan, sabi ko nga kanina. Tinutugon sila ng Diyos dahil nananatili sila kay Kristo at nananatili sa atin ang kanyang mga salita. Walang kinikimkim na sama ng loob laban kanino man. Yan po ang mga tinitingnan ng Diyos sa atin na kapag tayo ay nananalangin. Sa Diyos po ang papuri at tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam namin, Panginoon, na sa pananalangin ay hindi po yung kami ay pag lumapit lang, ganun na lang. Nakita po namin dito yung pananalangin na pangakong tutugunin mo na may pananampalataya. Nananalangin na naayon sa iyong kalooban. Nananalangin sa pangalan mo at nananatili kami sa inyo at nananatili sa amin ang iyong salita. At wala pong sama ng loob o kinikimkim na galit ang aming sarili. Panginoon, tulungan mo kami na ang lahat pong ito na narinig po namin ngayon ay makita mo ito sa buhay namin. Haharap kami sa bagong taon na ito. Nawa, O Diyos, kalugdan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At ito po ang makita mo sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos. Muli, O Diyos, ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan po ninyo, Panginoon Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas.
Amen.